Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Jean. Sa simula ng episode 7, ipinakita na agad na nagpas siyang kumilos si Jean matapos ang nangyari sa nakaraang kabanata. Sinabi niya kay Chang na dapat silang magmadali at ipaglaban ang karangalan ng kanilang grupo. Sumang-ayon naman si Chang at sinabi niya ngayon pa lamang ay tunay nang kumikilos si Jean bilang isang miyembro ng Demon Bane Unit. Ipinapakita ng tagpong ito na unti-unti nang nabubuo ang kanyang pakiramdam ng responsibilidad sa kanyang bagong samahan. Pagkatapos nito, nagtungo silang dalawa sa lugar kung saan nagsasanay si Commander Jin na kasama ang iba pang mga disciple. Pagdating nila roon, napansin sila ng lahat at nagtaka kung bakit naroon ang dalawang bagong recruit. Ayon sa iba, wala namang nakatakdang leksyon para sa kanila sa araw na iyon, kaya inakala nilang kusang loob lamang silang dumating upang magsanay ng mas mabuti. Dahil dito, inisip ng ilan na masipag at persigido ang dalawang bagong disciple. Hindi nag-aksaya ng oras sina Jean at Chang at agad na lumapit kay Commander Jinmo upang magbigay galang. Nagtanong ang commander kung may problema ba sila sa kanilang pagsasanay o kung may nais silang itanong. Gayunpaman, ipinaalam ni Jean na hindi siya naroon upang magtanong. Sa halip, sinabi niyang nais niyang humiling ng isang practice duel. Pinayuhan siya ni Commander Jinma na pumili na lamang ng sinuman sa kanilang sariling unit bilang makakalaban. Ngunit magalang na tumanggi si Jean. Ipinaliwanag niyang hindi niya nais makipaglaban sa sariling kasamahan. Sa halip, nais niyang hamanin ang isang miyembro ng Asher Heaven Unit dahil nabalitaan niyang ininsulto ng mga ito ang Demon Bane Formation, dahilan upang magkaroon ng alitan ang kanilang mga senior. Pagkarinig sa kahilingang iyon, labis na nagulat ang lahat ng naruroon. Hindi nila inaasahang isang bagong disciple pa lamang ang magkakaroon ng lakas ng loob na humamon sa isang veteranong miyembro ng ibang unit. Dahil dito, marami ang napaisip kung masyado bang matapang o padalos-dalos ang kanyang desisyon. Sinubukan ni Commander Jinma na pakalmayan si Jean. Ipinaalala niyang narinig na rin ito ang tungkol sa nangyaring alitan ng dalawang grupo noong nakaraang araw at sinabi niyang hindi na kailangang dibdibin pa ang pangyayaring iyon. Gayunpaman, sa isip ni Jean, hindi iyon simpleng usapin ng emosyon. Nais lamang niyang malaman kung talagang higit na mahusay ang Asher Heaven Sword style kaysa sa Demon Bane Formation, gaya ng ipinagmamalaki ng kabilang panig. Para sa kanya, hindi maaaring basta na lamang maliitin ang martial art ng kanilang unit nang walang sumasagot dito. Ipinapakita ng kanyang pananaw na higit niyang ipinaglalaban ang dangal ng kanilang grupo kaysa sa sarili niyang pride. Tinitigan siya ni Commander Jinma at sinabing hindi siya maaaring lokohin. Alam niyang ang tunay na hangarin ni Jean ay maipaghiganti ang nangyaring pang-iinsulto. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang sinabi, lihim din siyang natuwa dahil nakita niyang handang ipaglaban ng batang disciple ang karangalan ng kanyang mga senior at ng buong Demon Bane Unit. Hindi nagpatinag si Jean at magalang na nakiusap na bigyan siya ng pagkakataong makipagduel. Sinabi niyang nais niyang patunayan sa pamamagitan ng Demon Bane Formation na mali ang pagmamaliit ng kabilang unit. Dahil dito, hiniling niya ang opisyal na pahintulot ni Commander Jinma upang maisigawa ang laban. Dahil dito, tinanong niya kung sigurado ba si Jean na kaya niyang humarap sa mga veteranong mandirigmang iyon. Walang pag-aalinlangan namang sumagot si Jean. Sinabi niyang kaya niyang harapin ang mga ito at naniniwala siyang magtatagumpay siya sa laban. Dahil sa matatag at puno ng kumpiyansang sagot niya, nagulat ang lahat ng naruroon. Marami ang nakapansing tila lubos ang kanyang determinasyon at hindi man lamang siya kinakitaan ng takot. Kasunod nito, nagsimulang magsigawan at magsaya ang mga miyembro ng Demon Bane Unit. Sinabi nilang iyon ang espiritong nararapat sa isang tunay na miyembro ng kanilang grupo. Naniniwala silang si Jean ang magiging kinatawan nila at may pagkakataong may pagtanggol ang dangal ng kanilang mga senior. Ipinakikita ng tagpong ito kung gaano kahalaga sa kanila ang pagkakaisa at pagprotekta sa pangalan ng kanilang unit. Dahil sa paghihikayat ng lahat, nakiusap sila kay Commander Jinma na tanggapin ang kahilingan ni Jean at makipag-usap sa commander ng Asher Heaven Unit upang maisaayos ang isang opisyal na duel. Sa huli, pumayag si Commander Jinma. Sinabi niyang kakausapin niya ang kabilang commander at susubukang maghanap ng angkop na kalaban, marahil ay isang mas mahinang miyembro ng Asher Heaven Unit.
Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa duel arena ng Asher Heaven Unit. Doon ay ipinakita si Jin na nakatayo sa harap ng kanyang magiging kalaban. Gayunpaman, taliwas sa inaasahan ng ilan, hindi isang baguhan ang kanyang makakaharap kundi isang senior disciple na ilang taon nang nagsasanay sa unit. Habang naghihintay ang lahat sa pagsisimula ng laban, nagsimula silang magbigay ng kani-kanilang opinyon. Napansin nilang puting robe ang suot ni Jin, tanda na isa pa lamang siyang bagong recruit. Samantala, ang kanyang kalaban ay nakasuot ng asul na robe, na nagpapahiwatig na isa na itong veteranong miyembro ng Asher Heaven Unit at bihasa na sa Asher Heavenly Arts. Dahil dito, marami ang naniwalang halos wala ng tsansa si Jin na manalo. Para sa kanila, sapat na ang agwat ng karanasan upang magpasya sa magiging resulta ng laban. Sa panig ng Asher Heaven Unit, may ilan pang nagsabing hindi raw tatagal ng higit sa 10 segundo si Jin laban sa kanilang miyembro. Samantala, nanatiling kalmado si Jin at buong determinasyong inihanda ang sarili. Sa isip niya, kailangan niyang manalo sa laban na iyon anuman ang mangyari. Ipinahihiwatig ng kanyang katahimikan na mas pinili niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng aksyon kaysa sa salita. Sa kabilang panig, ang senior disciple na kanyang makakalaban ay nagulat din. Naisip nitong tila hindi kapanipaniwala na isang bagong disciple ang kusang loob na humamon sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakita rin ang commander ng Asher Heaven Unit na si Master Han. Tahimik at seryoso siyang nakatingin sa arena habang nakatayo sa tabi ni Commander Jinma. Maya-maya, sinabi ni Master Han na kung magtatagal man lamang si Jin ng 10 segundo laban sa kanyang disciple, ibibigay niya bilang pastahan ang espesyal na pil na eksklusibong ginagamit ng Asher Heaven Unit. Nagulat si Commander Jinma sa laki ng pastahan at tinanong kung sigurado ba si Master Han sa kanyang sinabi. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Master Han na kung matatalo ang kanyang veteranong disciple sa isang baguhan, malaking kahihiyan iyon para sa kanilang buong unit. Kaya naman naniniwala siyang sapat na ang 10 segundong kondisyon upang patunayan ang lakas ng kanyang panig. Matapos marinig iyon, tinanggap din ni Commander Jinma ang kasunduan. Sinabi niyang kung hindi magtatagal ng 10 segundo si Jin laban sa kalaban nito, sila naman ang magbibigay ng sarili nilang espesyal na pil bilang kapalit. Sa gayon, parehong nagkaroon ng malinaw na kondisyon ang magkabilang panig bago magsimula ang laban. Habang naghihintay sa pagsisimula ng duel, kapansin-pansing kampante ang dalawang commander. Pareho nilang pinaniniwalaang ang kanilang sariling kinatawan ang magtatagumpay. Dahil dito, lalong uminit ang tensyon sa arena, at naging mas kapana-panabik ang nalalapit na labanan. Sa wakas lumapit ang senior disciple ng Asher Heaven Unit kay Jin at sinabi nitong marami na siyang narinig tungkol sa kanya. Binanggit pa nito ang pangalan ni Jin bilang isang bagong disciple na mabilis na nakilala sa loob ng Ruin Fortress. Bilang tugon, magalang na nagpakilala si Jin at ipinakilala rin ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, hiniling niyang magpakilala rin ang kanyang makakalaban. Nagpakilala naman ang senior disciple at sinabi ang kanyang pangalan. Ipinaalam din niyang matagal na niyang pinag-aaralan at pinapahusay ang Asher Heaven Sword Style. Dahil dito, tinanong niya si Jin kung naniniwala ba itong kaya siyang harapin gayong 2 linggo pa lamang itong nasa Ruin Fortress at kasisimula pa lamang nitong pag-aralan ang Demonbane Formation. Idinagdag pa ng senior disciple na hindi siya magpapakita ng awa. Sinabi niyang kilala ang mga miyembro ng Asher Heaven Unit sa hindi pag-aatubiling gamitin ang kanilang buong lakas laban sa sinumang kalaban. Kaya kahit baguhan pa lamang si Jin o mas bata kaysa sa kanya, wala siyang balak magpigil sa kanilang laban. Hindi rin nag-atubili si Jin at sinabi niyang gagamitin din niya ang kanyang buong lakas. Pagkatapos noon, sabay nilang binunot ang kanilang mga espada bilang hudyat ng pagsisimula ng tunay na labanan. Agad na pinakawala ng senior disciple ang kanyang aura. Nang maramdaman iyon ni Jin, napagtanto niyang ang mga blue-rank disciple ay mas mataas ang antas kaysa sa mga white-rank disciple. Nangangahulugan itong mas marami na silang karanasan sa paggamit ng espada at blade resonance. Gayunpaman, hindi siya pananghinaan ng loob. Sa halip, naisip niyang ang tanging paraan upang manalo ay ang gamitin ng maayos ang Demonbane Formation. Dahil nauunawaan na niya ang prinsipyo ng energy flow, kailangan lamang niyang hanapin ang kahinaan ng kanyang kalaban at doon ituon ang kanyang pag-atake.
Ipinapakita ng kanyang pag-iisip na mas umaasa siya sa tamang estratehiya kaysa sa lakas lamang. Pagkatapos nito, sinabi ng senior disciple na dahil baguhan si Jean, bibigyan niya ito ng pagkakataong maunang umatake. Hinamon niya itong ibigay ang unang strike nang walang pag-aalinlangan. Hindi sinayang ni Jean ang pagkakataong iyon. Kaagad niyang ginamit ang Transcendent Sutra at mabilis na sumugod patungo sa kanyang kalaban. Paglapit niya, agad siyang nagsagawa ng isang mabilis na pag-atake gamit ang kanyang espada. Naipagtanggol naman ng senior disciple ang sarili sa pamamagitan ng pagharang sa strike ni Jean. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napagtanto niyang hindi ordinaryong baguhan ang kanyang kaharap. Naisip niyang kung pababayaan niya si Jean kahit sandali lamang, maaari siyang mapahamak dahil napakabilis at napakatalim ng mga galaw nito. Hindi rin tumigil si Jean matapos ang unang pag-atake. Agad siyang umatras upang baguhin ang kanyang posisyon bago muling sumugod. Sunod-sunod niyang isinagawa ang kanyang mga galaw at halos hindi binigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban na makabawi o makapaglansad ng sariling opens iba. Dahil dito, napilitan ang senior disciple na manatiling depensibo. Habang pinagmamasdan ng laban, nagulat si Master Han. Sa isip niya, hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang napakabilis na bilis ni Jean. Naisip pa niyang tila hindi ito isang white rank disciple at parang isang blue rank warrior na nakasuot lamang ng puting uniforme. Samantala, nanatiling nakatuon si Commander Jinma sa bawat galaw ni Jean. Sa kanyang isipan, alam niyang mali ang paghusga ng karamihan sa batang disciple. Hindi nila alam na si Jean ay isang pambihirang martial genius na kayang matutuhan ang isang martial art sa pamamagitan lamang ng pagmamasid. Higit pa rito, nagagawa pa niyang pagandahin at gamitin ang mga teknik ng mas mahusay kaysa sa orihinal na paraan ng pagtuturo. Ipinahihiwatig ng tagpong ito na ang tunay na lakas ni Jean ay hindi lamang nasa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang pambihirang kakayahang umunawa at magpahusay ng anumang teknik na kanyang natututuhan. Dito nagtatapos ang episode 7. Sa susunod na kabanata, malalaman kung magtatagal nga ba si Jean ng higit sa 10 segundo laban sa veteranong miyembro ng Asher Heaven Unit at kung magagawa ba niyang talunin ng isang kalabang mas mataas ang ranggo at mas malawak ang karanasan. Makalipas ang ilang sandali, naghanda si Jean para sa kanyang pinakamahalagang opens iba. Mariin niyang tinapakan ng lupa, dahilan upang makabuo ng malakas na pag-ikot ng kanyang katawan. Kasabay nito, iniwasan niya ang papasok na pag-atake habang inilalabas ang kanyang enerhiya. Umabot pa ang pressure ng enerhiyang iyon sa mga nanunood, kaya naman hindi nila napigil ang mamangha sa ipinakitang kontrol ni Jean. Habang isinasagawa niya ang galaw na iyon, napagtanto ni Jean na tila nakabuo siya ng isang panibagong teknik. Napansin niyang kayanan niyang umikot mula sa likuran at agad na lumusab upang sorpresahin ang kanyang kalaban. Para sa kanya, isa itong mahalagang pag-unlad na nabuo mismo sa gitna ng aktwal na labanan. Sa mismong sandaling iyon, mabilis siyang sumugod at nagpakawala ng isang malakas na slash. Dahil sa tumpak na pag-atake, nabitawan ng senior ang kanyang espada, na tumilapon at bumagsak sa lupa. Agad namang itinapat ni Jean ang dulo ng kanyang espada sa leeg ng kalaban at tinanong kung handa na ba itong tanggapin ang pagkatalo. Habang hinihingal si Jean matapos ang matinding palitan ng mga galaw, nanatiling tahimik ang kanyang senior at halatang nahihiya sa naging resulta. Samantala, ang lahat ng nakasaksi ay lubos na namangha. Labis ang kasiyahan ni Master Jinma, samantalang kitang-kita naman ang pagkadismaya ni Master Han. Maging ang iba pang mga elder ay humanga, sapagkat isang white rank disciple ang nagawang talunin ng isang blue rank warrior. Sa kanilang pananaw, hindi ito pangkaraniwang pangyayari at malinaw nitong ipinakita ang pambihirang potensyal ni Jean. Pagkatapos ng laban, minasdan ni Jean ang kanyang espada at tahimik na nagmuni-muni. Naisip niyang marapat lamang na bigyan ng pangalan ang bagong teknik na kusang nabuo habang nakikipaglaban. Sa kanyang pananaw, tila nakatanggap siya ng isang biglaang enlightenment sa huling sandali ng laban, dahilan upang makalikha siya ng panibagong galaw na nagbigay sa kanya ng tagumpay. Gayunpaman, nanatili siyang mapagpakumbaba at inisip na kung mauulit ang laban, hindi garantiya na muli siyang mananaig. Ang pag-iisip na ito ay nagpapakita na hindi siya umaasa lamang sa talento, kundi kinikilala rin niya ang halaga ng patuloy na pagsasanay.
Pagkaraan nito, magalang na binati ni Jin ang kanyang senior at sinabi niyang labis niyang hinangaan ang Asher-style swordsmanship na ipinakita nito. Nagpasalamat siya sa pagkakataong makita ng personal ang naturang teknik, sapagkat nakadagdag din iyon sa kanyang karanasan bilang isang martial artist. Narinig iyon ng senior at tahimik nitong pinulot ang kanyang espada. Inamin niyang labis siyang namangha sa galaw at swordsmanship ni Jin. Idinagdag pa niya na, batay sa murang edad nito, naniniwala siyang balang araw ay maaabot ni Jin ang antas ng isang martial sage o maging isang dakilang grandmaster. Sa huli, formal niyang kinilala ang kanyang pagkatalo at idineklarang si Flashbound ang tunay na nagwagi sa laban. Pagkaalis ng senior, nagsimulang isiga ng mga nakapaligid ang pangalan ni Flashbound. Ipinahayag nila ang kanilang paghanga at sinabi nilang napakalaking biyaya para sa Demon Vein Unit ang pagdating ng isang disipulong may ganoong klaseng talento. Naniniwala silang dahil kay Jin, may pagkakataon ng umangat ang ranggo at reputasyon ng kanilang unit sa hinaharap. Bagamat maaga pa upang masabi ang magiging bunga nito, malinaw na ang ipinakita niyang kakayahan ay nagbigay ng bagong pag-asa sa buong grupo. Samantala, lumapit si Commander Jinma kay Master Han at iniunat ang kanyang kamay bilang paalala sa kanilang napagkasunduang pastahan. Wala nang nagawa si Master Han kundi ibigay ang ipinangakong pil. Kasabay nito, pinangalanan naman ni Jin ang bagong teknik na kanyang nabuo bilang Rising Power Technique. Tanda ng mahalagang hakbang sa kanyang pag-unlad bilang isang martial artist. Pagkaraan nito, lumapit si Elder Jinma kay Jin at iniabot sa kanya ang isang maliit na kahon. Nagtaka si Jin at nagtanong kung ano ang laman nito. Hiniling lamang sa kanya ni Elder Jinma na buksan ito upang makita mismo ang sagot. Nang buksan ni Jin ang kahon, nakita niya ang isang espesyal na pil sa loob. Ipinaliwanag ni Elder Jinma na iyon ang Asher Heaven Unit Panacea, isang napakabihirang pil na may kakayahang palakasin ng malaki ang enerhiya ng sinumang makapag-absorb nito. Nagulat si Jin at nagtanong kung talagang ibinibigay iyon sa kanya. Agad namang kinumpirma ni Elder Jinma na karapat-dapat niya itong matanggap bilang gantimpala sa ipinakita niyang kakayahan. Lumipat ang eksena sa silid ni Jin. Sa labas ng kanyang kwarto, maraming blue-rank senior warriors ang nakabantay. Habang nag-uusap ang mga ito, isang babaeng nagngangalang Miriobek ang nagsabing para sa kanya ay tila isang halimaw si Jin. Ipinaliwanag niyang halos imposibleng matalo ng isang batang tulad niya ang isang senior mula sa Asher Heaven Unit, kaya lalo siyang humanga sa ipinakitang talento nito. Dagdag pa ni Miriobek, bukod sa pagiging malakas ni Jin, napansin din niyang nananatili itong magalang at mapagkumbaba. Para sa kanya, iyon ang dahilan kung bakit mas lalo pa siyang namangha. Hindi lamang kasi pambihira ang lakas nito, kundi mabilis din itong nauunawaan ang iba't ibang martial arts na nakikita niya. Ang kombinasyon ng talento at kabab ang loob ang higit na nagpatingkad sa impresyon niya tungkol kay Jin. Kasama niyang nakikinig si Changmong, at sumang-ayon itong talagang kakaiba ang batang disipulo. Ikinwento naman ni Miriobek na noong araw ding iyon ay nakipag-duel siya sa isa pang mandirigma at ginamit niya ang lihim na teknik ng kanilang pamilya. Sa kanyang malaking pagkagulat, isang beses lamang iyong nakita ni Jin ngunit agad niya itong nagaya. Higit pa rito, nagawa pa umano nitong gamitin ang teknik ng mas mahusay kaysa sa orihinal niyang pagpapakita. Dahil dito, napaisip si Miriobek kung isa bang natatanging henyo si Jin na hindi lamang marunong manggaya ng mga teknik, kundi kaya ring pagandahin at i-evolve ang mga ito. Sa kanyang pananaw, halos imposibleng mapahusay ang isang martial art matapos lamang itong makita ng isang beses, kaya lalo siyang naniwalang hindi pangkaraniwan ang kakayahan ni Jin. Sumang-ayon si Changmong at sinabi niyang tila maraming taon nang pinag-aaralan ni Jin ang bawat teknik na ginagamit nito, kahit na alam nilang hindi naman iyon ang katotohanan. Para sa kanya, ang kakayahan ni Jin ay maihahambing sa isang martial sage na may pambihirang pangunawa sa martial arts. Ang obserbasyong ito ay lalong nagpapatunay na ang lakas ni Jin ay hindi lamang nakabatay sa talento, kundi pati na rin sa kanyang natatanging kakayahang magsuri at umunawa ng mga teknik sa napakaikling panahon. Pagkatapos nito, ipinakita ang loob ng silid ni Jin, kung saan naroon si Commander Jinma. Ipinaliwanag niya na ang pag-absorb sa enerhiya ng espesyal na pil ay isang napakahirap na proseso. Ayon sa kanya, marami ng disipulo ang nabigong maabsorb ang buong lakas nito. Kung makuha man ang 50% ng enerhiya,
maituturing na itong malaking tagumpay. Gayunpaman, sinabi rin ni Commander Jinma na sa kasalukuyang antas ni Jin, inaasahan niyang 10 hanggang 20% lamang ng enerhiya ang kaya nitong maabsorb. Ayon sa kanya, tanging ang mga martial master na nasa mas mataas na antas lamang ang karaniwang nakakakontrol at nakakaabsorb ng buong kapangyarihan nito. Idinagdag din niyang mapanganib ang prosesong iyon, kaya nanatili siya sa tabi ni Jin upang agad niyang maitama ang daloy ng enerhiya kung sakaling mawalan ito ng kontrol. Sinabi niyang kung may anumang problema, siya mismo ang magbabalance ng energy flow upang matiyak na walang masamang mangyayari kay Jin. Pagkatapos ng paliwanag, inutusan niya si Jin na inumin na ang pill upang masimulan ang proseso ng pag-absorb ng enerhiya. Agad namang kinuha ni Jin ang pill, isinubo ito, at nilunok. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Jin ang napakalakas na agos ng enerhiya na kumalat sa kanyang buong katawan. Napansin niyang unti-unting pinupuno ng enerhiyang iyon ang bawat bahagi ng kanyang katawan, tanda na nagsimula na ang proseso ng breakthrough. Dahil sa lakas ng enerhiyang inilalabas ng pill, malinaw na isa itong mahalagang yugto sa kanyang cultivation. Habang lumilipas ang oras, tuloy-tuloy na naabsorb ni Jin ang enerhiya ng pill. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Commander Jinma ang buong proseso. Hindi nagtagal, maging ang mga senior disciple na nagbabantay sa labas ng silid ay nakaramdam din ng malakas na energy flow. Dahil dito, sinabi nilang nagsimula nang ang i-absorb ni Jin ang kapangyarihan ng espesyal na pill. Lumipas ang magdamag hanggang sa sumikat ang araw. Sa pagtatapos ng proseso, tuluyan nang naabsorb ni Jin ang buong enerhiya ng pill. Isa-isang pumasok ang lahat ng enerhiya nito sa kanyang katawan nang walang anumang problema. Labis ang pagtataka ni Commander Jinma. Sa isip niya, nanatili siya roon upang tumulong kung sakaling mawala ng kontrol si Jin sa pag-absorb ng enerhiya. Ngunit sa kanyang malaking pagkagulat, nagawa ni Jin na maabsorb ang buong pill ng mag-isa at hindi man lamang kinailangan ang kanyang tulong. Para kay Jinma, malinaw na muli na namang ipinakita ni Jin ang isang kakayahang lampas sa inaasahan ng isang ordinaryong disipulo. Nang tuluyang hamupa ang energy flow, iminulat ni Jin ang kanyang mga mata. Agad niyang sinabi na ramdam niyang mas malakas na ngayon ang kanyang enerhiya kaysa dati. Kinumpirma naman ni Commander Jinma na matagumpay niyang naabsorb ang buong kapangyarihan ng pill. Mas lalo pang namangha si Commander Jinma sa kanyang isipan. Alam niyang ang ganap na pag-absorb sa isang pill na tulad nito ay halos imposibleng magawa, lalo na ng isang baguhang martial artist. Dahil dito, lalo siyang naniwalang ang talento ni Jin ay tunay na pambihira at hindi maihahambing sa karaniwang mga disipulo. Kasabay ng pagtaas ng kanyang cultivation level, napansin din ni Jin na lumawak ang kanyang perception. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang mga senior sa paligid ng buong gusali. Napagtanto niyang tila may mga taong nagbabantay sa kanya mula sa labas. Sa kanyang isipan, naunawaan niyang ginagawa iyon ng kanyang mga senior upang protektahan siya. Alam niyang habang nasa estado ng enlightenment ang isang martial artist sa pag-absorb ng pill, napakadali nitong maging target ng isang biglaang pag-atake. Ang obserbasyong ito ay nagpakita na hindi lamang lakas ang mahalaga sa kanilang samahan, kundi pati na rin ang pagtutulungan at pagprotekta sa isa't isa. Tumayo si Jin at tinanong kung ang mga senior ba talaga ang nagbabantay habang inaabsorb niya ang pill. Kinumpirma iyon ni Commander Jinma at sinabing ginagawa ng lahat ang kanilang tungkulin para sa kapakanan ng kanilang kasamahan. Dahil dito, taos-pusong nagpasalamat si Jin kay Commander Jinma sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Jinma at sinabi na hindi siya binibigyan ng espesyal na pagtrato. Ipinaliwanag niyang sa Demon Vein Unit, ang bawat miyembro ay itinuturing na isang pamilya. Lahat ay nagtutulungan upang lumakas, sapagkat darating ang panahon na sa mga mapanganib na misyon ay maaaring sila rin ang magligtas sa buhay ng isa't isa o magbuhat sa isang sugatang kasamahan pabalik sa kanilang kampo. Binigyang diin pa ni Commander Jinma na habang mas lumalakas ang bawat miyembro ng kanilang unit, mas mataas din ang tsansa nilang lahat na makabalik ng buhay mula sa bawat misyon. Ipinakita ng prinsipyong ito na ang tunay na lakas ng Demon Vein Unit ay hindi lamang nakasalalay sa individual na kapangyarihan, kundi sa matibay na pagtitiwala at pagkakaisa ng buong grupo. Dito nagtapos ang episode 8. Sa susunod na episode, ipapakita ang unang misyon ni Jin bilang opisyal na miyembro ng Demon Vein Unit,
At doon rin malalaman kung gaano kapanganib ang unang pagsubok na kanyang haharapin.